Uy, we are so excited ngayong umaga to have a lifestyle medicine specialist. Kasama po namin sa Dr. Serbisyo. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Dex Macalintal. Magandang umaga, Doc. Hi, good morning. Good morning, Ate Ninya. Migs, kumusta? Doc Yeah. Dex, welcome! Yeah, thank you. Matagal ka lang inibita si Doc Dex. Oo, Buti talaga namang nakatawid si Doc ate Dex. ha, Doc Dex. Dahil dyan. Kuya. Kuya Kuya Migs. ka ba? Kuya. Oh, wow. Kasi ikaw ate. Ate, Ang kuya. daya Ikaw, po, ate. Okay, Manong Dex. Doc Dex, hindi. Okay lang, joke lang. Oo. Well, ano muna ito nga, pagiging isang lifestyle medicine specialist? Well, ang lifestyle medicine ay isang branch ng specialization. No, dito sa Pilipinas, we are an affiliate na subspecialty ng Philippine Academy of Family Physicians. So, basically, kung ano yung dapat natin kinakain, kung ano yung dapat nating movement, sleep natin, stresses, and avoidance of risky substances. And of course, kahit yung relationships, pinag-uusapan din sa lifestyle medicine. Pati what do you mean relationships? Relationships. What do you mean? Ibig sabihin na yung how we relate to others, how we are sa environment din as well. May ang ganda, it's like a whole of Whole health of health government. approach. Yeah, parang ganun. Whole of health approach. Oo nga, ang ganda nga. Oo. Of life Of approach. life approach. You know, Oo the whole nga. life. Ang galing no, no? Hindi, yeah, I'm very excited kasi. Yeah, go ahead. Kasi alam mo, sabi yeah. mo nga kanina, Oo. di ba, parang if we want a different lens, but at the same time pa rin, kumbaga from a medical perspective, maganda mapag-usapan natin to. Dahil Doc Dex, ang ating main topic for today, lifestyle tips to lessen the risk of cancer. In your practice, Doc, talaga ba nakikita natin na umaangat, dumadami Oo. ang numero? Paano? Pataas din talaga yung nagkakaroon ng cancer. At saka kasi, ang dami rin kasing risk factors. If you just look around, paglabas natin dito, ano ba yung makikita natin? Fast food. After that, bago kayo makarating doon sa fast food, saan tayo na-expose? Smoke. The urbanization, pollution. Yeah, lahat ng yan, connected yan sa mga ginagawa natin. Paglabas natin din dito, makikita natin hindi na masyadong lalakad yung mga tao. Kung maglakad man, konti lang and then sasakay na ulit. Hindi rin masyadong friendly yung environment natin for walking. Kung wag naman sanang masamain, kung ikukumpara natin yung sarili natin sa Japan. Doon, ang dami mong lakad. You will be forced na paglalakad kasi kailangan mo talagang pumunta from one point to another. That's why kapag ka nandun ka, minsan 20,000 steps ka. Pero bakit dito sa Pilipinas? Wow, 20,000. Oo nga, pag uwi mo ng Pilipinas, di ba, para kang kailangan mong magpahinga Yes, sa dami ng nilakad, Yun naman sakit ng buto. Yun naman atin sa Japan, whole of government approach. Totoo yan. Totoo yan. Pero ang hirap kasi ikumpara ang Philippines sa hirap. Japan. Hindi siya Parang, apples to apples. Oo, Exactly. hindi You siya can't apples to parang ibang mundo yun eh. Yeah. Alternate universe eh. Hindi eh. Parang in reality, ito nandito tayo sa Pilipinas at ito ang sitwasyon natin. at talagang, well, ngayon pwede ako maglakad-lakad kasi malamig. Yes, Pero pagdating ng March, wala na, mahirap na. Di Mahirap ba? na. Oo. So, pag yung environment mo ay hindi ganun ka-ideal, parang wala na tayong magagawa, well, meron, pero for now, wala kang magagawa sa pollution. Yeah. Wala kang magagawa kung sa kultura, hindi pa parte yung naglalakad. Di ba? So, anong pwedeng So we gawin? make do with what we have. Kung tayo ay may tahanan, pwede tayo maglakad sa loob at sa labas. We also have yung tinatawag natin na 10-minute walk. Yung sinasabi namin na 10-minute walk, pagkatapos mong kumain, huwag namang upo agad. Kasi nasa desisyon naman natin yun na desisyon din natin kung ano yung kakainin natin. Tayo rin yung nagsusubo ng mga kinakain natin. Tayo rin yung gumagawa ng gusto nating gawin pagkatapos natin kumain. Pwede tayong magdesisyon, tayo ba'y matutulog, tayo ba'y hihiga, tayo ba'y uupo, o tayo ba'y maglalakad. Kasi tandaan natin na kapag tumataas din yung risk natin ng obesity, tumataas din yung risk natin ng cancer, going back to our topic. So ganun Gusto siya. ko yung pagkatapos kumain, tayo ba ay matutulog? Totoo yan. Yes. Di ba kasi ang sarap matulog after mo kumain, lalo na sa hapon siguro, no? Yan. But we have to resist it. Kasi Yes. kung alam natin yung risks natin,
doon din papasok yung pangangailangan natin gawin. Kung ano dapat natin gawin. So, Doc, sabihin natin to be specific, pagkakain, pwedeng tumayo-tayo muna. Yes, tayo-tayo lang Muni-muni muna, relax. Okay lang yun. Kahit maliit, Okay lang. no matter what the space. No matter what the space is, what matters most is yung steps natin. Okay, so 10 Oh. minutes, sabi nyo, Yeah, 10 after minutes. eating, After eating, malakad-lakad ka lang. malaking bahagi na yon. Oh. 10 minutes ng steps natin, okay na yon. And then do it 3 times a day. You have already 30 minutes, di ba? Grabe. Oo Moderate nga, no. exercise. Oo nga, no, guys. Sa mga kaserban oo, naman. oo no? nga. Pero kung Masakit. after eating, every day, kung 3 times a day ka kumain, 10 10 minutes. minutes. Eh kung Parang 6 times ka kaya. kumain. Oh, di ba? Di ang Oh, galing. 6, oo. Yung tinatawag natin na Bakit? small frequent feeding. Yes. O yung kunwari every 2 to 3 hours kang kumakain, Oo. no, na small and frequent. No, itong small and frequent na to, after each small but frequent meal mo o kaya snacks mo, walk ka ng 10 minutes. You already have 60 minutes of exercise. Grabe. Doc, ang galing. Parang Galing, life-changing na yun Life-changing, sa akin. ah. I mean, yung So today, pagpabali starting ng- today. Starting today na naman tayo. Well, it's never too late. Oo, Oo, di ba? tama. Pero yung pag-change mo ng mindset namin na pag tiningnan namin sa ganyang paraan, mas realistic. Mas Pag kaya naka-breakdown. ngayon ng mga ordinaryong mamamayan natin. Yes, Na para kasi imagine, siyang meron kang oo. kumbaga overall objective. No, yung overall objective natin to be healthy. And then how do we break it down? So we break it down to specific objectives. Number 1, you try to add more vegetables to your diet. Number 2, kung yung sinasabi mo na more vegetables, hindi siya masyadong specific pa. Isipin natin, dagdagan mo yung kilala mo ng isa kada araw na gulay. In a day, siguro sa ngayon, kung kilala nyo na yung broccoli, dagdagan nyo halimbawa ng carrots. Kung hindi nyo pa kilala yung carrots, magdagdag ka kahit halimbawa sitaw. No, tapos bukas, dagdagan mo pa ng isa pa. At the end of the year, you already have 365 gulays na kilala. Wow! Ay, nabang gulay ko. Kaya nasa nga. bahay ko Sa bahay lang kubo. kilala ko eh. Walang 300 yun, ah. Wala 300 yun. Kaya ulit-ulitin mo siya, di ba? Oo. Pero kasi minsan, Doc, mas mahal yung gulay. Yes, yun na nga yung Oo, problema eh. Yung broccoli, ang mahal nun Oo nga. Parang Mahal pag yun. bibili akong broccoli, iniisip ko, tapos ang kakainin mo lang yung parang yung sa ibabaw. Oo. Tapos ang bigat ng tangkay. Yeah, medyo mahal siya talaga. Yeah. No? Kaya nga yung nga din sinasabi namin na bakit kung titingnan natin, bakit parang rigged yung mga tao na maging hindi maganda yung health nila. No? Kaya ang pinopropose namin kadalasan, try natin magtanim kahit sa paso. Or try natin gumawa ng paraan. Limbawa, meron tayong mga hydroponic setups. Tubig lang yung kailangan mo. No? Tapos yung mga cups lang dyan na disposable daw, pero pwede mo pa rin silang gamitin. Meron din nabibili online ng mga hydroponics na mga solutions para makatulong dun sa pag-nourish ng mga halaman. At the end of 2 weeks, no, meron ka ng ilang halaman na pwedeng kainin. Like what? Halimbawa, Like yung what? simpleng lettuce, simpleng Oo, lechugas, oo nga, no? oo nga. Pwede ka pang magtanim diyan ng iba pang mga gulay na kayang tumubo lamang sa plastic cups. Alam mo, ginawa ko yan nung pandemic eh. Oo. Plantita. Tapos Plantita ka na. nung normal na uli yung pamumuhay, nang busy na uli, nawala. Pero ginawa namin yan, nagtanim-tanim kami, meron pa yung mga maliliit na ganyan, Yeah. tapos tumutubo siya, may nabubuhay, may hindi. Pero you're right, madali nga. Oo, kung konting effort lang. Konting effort, pero Oo. kung titingnan din natin, mas nakakatulong sa lessen ng gastos. No? Oo nga, paso-paso. O paso-paso, no? Tapos kung may mga natitira pa po mga styrofoams dyan sa paligid, pwedeng gamitin din. Malunggay. Malunggay, yeah. Pwede rin. Doc, pagdating sa lifestyle habits, ano ba yung mga karaniwan nating involuntary na ginagawa araw-araw that contribute to the great risk? Yung stresses natin. Number 1, yung stress eh. Kasi yung mga pinoproblema natin na nag-a-add up, no? Tapos kapag hindi ka nakakatulog ng maayos, yung pagka hindi ka na nakakatulog ng maayos, kinabukasan, yung madali na lamang yung kakainin mo. Order ka na lang, andyan na, telepono mo. Tapos, order ka na lamang, di ba? And then, sumunod dyan, hindi ka na rin mag-exercise. Pag hindi ka na nakapag-exercise, the cycle goes on and on and on. So, hindi mo alam na yung simpleng stress mo na nag-lead sa hindi mo pagtulog ng maayos, maaari din siyang mag-lead sa problema mo sa pagkain. Kasi hindi ka na magpe-prepare. Wala ka ng energy to prepare. Yun. So, kailangan natin din ng stress management. Isa yun. So, alam mo talaga, yung tulog talaga is life eh. I mean,
the ones na kulang ka sa tulog at hindi ka gumising ng maayos at pagod na pagod ka, the rest of your day affected eh. Yes. Oo. So, pero paano yung mga may insomnia? 'Di ba? Nahihirapan silang matulog. Ano pong advice nyo sa kanila? Ang advice natin sa kanila, una, kailangan pagandahin natin yung kwarto. No, nang padilimin natin hangga't maaari. Hindi naman kailangan maganda yung kwarto per se, no. Mas pagandahin lang natin yung environment dun sa kwarto. Padilimin natin kung padidilimin natin, magawa tayo ng wind down routine kung tawagin. Ibig sabihin, ano yung dapat mong ginagawa bago ka matulog? You have to relax first, no? You have to put yourself in a relaxing environment as much as possible. 1 hour before going to bed, try po natin na magbasa, no? O kaya din naman ay pwede kayong umiwas sa mga blue light, no? Sa mga gadgets ninyo, iwasan ninyo. And then try to breathe ng tinatawag natin na 4-7-8 rule. Breathe in through the nose for 4 seconds, hold it for 7 seconds, and breathe out through the mouth for 8 seconds. Oo. Pwede nyo Alam mo gawin yung 4, 7, 8, 4, 7, minsan 8. iba-ibang numbers rin naririnig ko. But whatever it is, it's always mas matagal yung pag-exhale. Yes, Alam mo, nare-relate ko yan, Ate Nins, kapag Oo. nagpapatulog ako ng mga chikiting. Eh, yung mga chikiting, kapag active na active pa sa gabi, di ba, Dok? Nakaon ng TV, nakaon ng ilaw, talagang active. Active talaga. Pero kapag patay mo yung TV, pag patay mo yung gadget, kapag ano yung ilaw, dim yung ilaw, mas nakaka-relax Yes. state sila. So, ganun din sa ating Ganun mga din. adults. At saka sa Oo. adults din, ang suggestion din is kung mahilig kayo magkape, i-limit po ninyo yung kape ninyo ng 2:00 ng hapon. Yun na yun. Caffeine Yun na yun. window. Hanggang- Caffeine yan, 2 p.m. hanggang lang. 2:00. Yes. Actually, yung iba nga Okay. sinasabi hanggang 1:00 eh. Yes. Oo. Alauna Pinapractice hanggang ko rin yan. Ako din naman. O yan, cheers, partner, cheers. 11 pa lang. Yeah. Oo, 11 pa lang. Meron pa akong window, di Oh, may window ba? ka pa hanggang alauna. Hanggang alauna. Tsaka black coffee ako. Yes, black Oo. coffee. Black coffee, Ano oo. ba yung bad effects? Kahapon may mga nagte-text na guilty sila sa 3-in-1, favorite nila. Pero it's not Sugar. healthy eh. Yung sugar. Oo. Yung sugar at saka yung cream. cream. Kasi ang taas din ng asukal at saka ang taas din minsan ng trans fats nito. At ito yung maaari maging driver natin ng cancer. No? So yun, ang problema natin dyan. Kapag sobrang taas ng asukal na nakakain natin, sobrang taas din ng risk natin ng pagkakaroon ng obesity, it can also fuel yung cancer natin. Eto, Doc, yung mga sugar-free na mga soda, mga drinks. Ayan. Yung sugar-free na sodas, not necessarily ibig sabihin ay okay na. No, pero kasi sinasabi na hindi naman ibig sabihin ay nakaka-cancer din, no. Pero sinasabi na yung sobrang dami ng artificial sweeteners, no, possibly linked to cancer. It's possibly associated to cancer. Possibly. Possibly. Oo, hindi surely. Hindi sure. Kasi Oo. ang sinasabi na okay lang is around 14, no? 14 servings noon. 14? That's a lot. Servings. That's a lot. That's a lot. That's a lot kung Nung mga sachet, for example, ng artificial sweetener. Yeah, or yung ganyan. sodas, no? Or yung sodas, 14 servings ng sodas, pwedeng maging linked sila sa cancer. 14 per day? servings 14 per per day day. or per Yeah, week? per day. Per day. Wow. Okay, so better pa rin na sugar-free kaysa yung usual. Kung 14 naman, ang dami na. Ang dami naman. Oo, pero ang isa pang problema natin is kapag nasanay naman yung katawan natin doon sa sugar-free, ang isang nagiging problema ay hinahanap ng katawan natin yung katamisan. Yes po, Sweetness, totoo no? yan. So kapag masyado mong hinanap naman yun and you gave in to those cravings, that's already a problem. Magagawan pa ba ng paraan yun, Doc? Sabihin natin talagang matik, dapat every lunch, every meal, dapat may ganito. Pwede. Ito yung tinatawag natin na desensitization at saka Okay. yung elimination diet, food plan. So ginagawa natin dito, we try to eliminate as much as possible. So hindi naman parang sigarilyo, no, na we have to know, no, magbigay tayo ng sabihin natin na quit date. O sige, by the end of the month, we have a quit date. And then kung sinasabi din minsan na mas maganda kung merong event na coinciding. Ngari, birthday ng anak, no, birthday ng loved one, para that could be memorable. So that target, say for example, is at the end of the month kasi birthday ni Mrs., birthday ng anak ko, magkukwit na ako ng soft drinks kasi gusto ko pang mabuhay ng mas matagal. So, and then inuunti-unti na babawasan Tinitaper natin. down. Tinitaper down. Pero Doc, kung hindi... Pero wait lang, Oo. quit agad, Doc. Parang, paano kung... May nego. May nego. Yeah, pwede naman kaya magnego. 100% quit. Yes, pwede Oo. naman. Pwede Oo. naman. Diyan papasok yung tawag dito, yung stages of change.
If you are only sa pre-contemplation stage or contemplation stage or preparation phase ka na, no? Saka pa lamang tayo makakagawa ng tailored fit para sa iyo. Opo, Doc. Pero kunwari, kung hindi man linked to cancer, quote-unquote, pero ano rin yung risks mo if talagang regular ang pag-inom mo ng mga sugary drinks, sodas, etc.? So yung mga ganyan, yung obesity. That's number one, obesity, which is also a risk factor for diabetes. Na tandaan natin, if you get diabetes, sabi nga namin, it's a buy one, take 10 disease. So, Grabe, So, buy one, take 10, yes. diabetes. Diyan papasok yung diyan papasok yung heart disease, diyan papasok yung kidney disease, no, nerves problem, no, eye problem, and all the rest. And it's also linked to cancer. No? Di Oo, ba? And di ba last year nga, malaking balita ang diabetes dahil parami ang mga Pinoy na meron po nito. Exciting yung mga pinag-uusapan po namin, ano? Pero Doc, pwede namin bang itanong rin sa yung mga pagkain, specific na pagkain na magandang, uso ngayon. Like example, medyo social lang ng konti, pero lagi ko naririnig yung chia seeds. Ano bang advantage nun? Well, ang chia seeds ay mataas sa omega-3 fatty acids na maaaring makatulong, no? Again, maaaring makatulong sa pagpapababa ng mga timbang natin, no? Kasi feeling din siya, no? Tapos, Busog ka na. Busog ka kasi mataas din siya sa fiber. Tapos yung omega-3 fatty acids pa pwedeng makatulong sa ating inflammation o sa pamamaga ng katawan to lower down. No? Nakakatulong din yung fiber sa pagpapababa ng tinatawag na insulin resistance at pagpapataas ng insulin sensitivity. Kaya mas nare-regulate din yung blood sugar. Okay, but aside from chia seeds, what are the other, kumbaga, alternatives na parang ganyan din Na po ang parang effect sa katawan na mas affordable? Mas affordable natin dyan pa rin papasok. Halimbawa, yung mga kunwari, whole wheat bread. Pwedeng makatulong yon, no? Kasama din dyan yung mga simpleng gulay na nabibili mo na tig sa 10 piso na pangpansit. Pwede na yon, no? Yung tofu, pwede rin kasi mataas din yung omega-3 fatty acids ang tofu. Ang Pero tokwa. sabi pag masyado, bawal din? Ano bang Bawal effect? saan? Hindi ko alam. May narinig akong gano'n. Yung soya ba yan? Okay. Yung soya, sinasabi nila na pwedeng makasama daw sa mga kalalakihan at Uric? sa, Di ba yan? sa uric acid, mga Ayun, ganyan. Pero oo. hindi totoo. Hindi totoo. Hindi totoo. So yung tofu or in Tagalog, tokwa, ay hindi naman pala talaga Nakakapagpataas nakakataas ng uric acid. Kasi baka yung baboy sa Oo, tokwa. kasi 'di ba pagka nagluluto tayo ng Okay, tokwa at baboy. Oo. Yung tokwa at baboy, yun yung baboy na part, yun yung nagpapataas. nagpapataas. Kasi yung red meats yung nagpapataas ng gout natin or ng uric acid. So, yun yung mataas talaga yung purines. Yung mga plant-based na to na mga beans, lentils, kung tawagan munggo, yung mga ganyan. Hindi talaga sila nakapagpataas ng TH or at a lower percentage. Meron din kasi silang mga phytonutrients, meron ding fiber na nakakapag-cancel out nung risk na yun. Oo, kawawa naman yung Oo, kawawa tokwa, yung munggo, Yung munggo, sinisisi. Oo, yung Pero munggo, hindi halimbawa, naman. yung munggo pwede rin makatulong sa pagpapababa ng inyong insulin resistance at ng inyong cholesterol. Sabi nung munggo, bakit kasalanan ko, di ba? Oo, hindi niya inaapi kasalanan. niyo ako Inaapi niyo ako eh. Ano bang Kaya kasama ako, dun sa sahog mo masustansya sa pa. munggo? Baka Chicharon. nilagyan mo ng Chicharon. bagnet. Ako kasi Ay, gusto ko bagnet. may bagnet na Sarap, no? Oo. crispy. Gusto ko pa hiwalay eh. Tas yung iba may beer pa. Oo, yun. Sa chicharon. Ayun, yung beer yung magpapataas ng Ayun ang masama. Yes, Talaga. oo, yan ang magpapataas. Kalaban talaga yan ng may gout, no? Oo. Kasi At Doc, ang tanong, ano bang kinain mo? Literal nga naman, munggo. Eh, hindi tinanong kung anong ininim mo. Eh, baka mamaya, yung mataas sa uric At saka acid. paano niluto yung munggo? May Oo, ganun kasi din. nasa May ganun maraming din. oil. Halimbawa, bukod doon sa oil, hindi naman yung oil yung pinaka-problema. Ang pinaka-problema, ano yung sinasawag mo sa munggo? 'Di ba? Gigisa ka ng sibuyas, bawang, kamatis, tapos mamaya yung munggo nilaga, no? Nilaga, pinalambot, pero bago mo ilagay, minsan naglalagay pa ng chicharon, naglalagay pa minsan ng hipon, naglalagay pa minsan ng tinapa. Actually, yun yung mga magpapataas ng Pero uric acid. hipon at tinapa, nakakataas rin ba? Pwede Ano? rin. Pwede Depende. rin. Yung Okay, hipon kasi is seafood hipon. Mataas Oo. yung purines. Bawal nga sa kanila Mataas yun. yan. Tapos Oo. yung red meat, yun yung magpapataas. Okay, Doc- yung tinapa. Sorry ha. Go ahead. Oo. Go ahead. Maalat. Yung Oo. tinapa maalat, hindi naman talaga dapat yun. Pero depende kung ano yung isda na ginamit mo. Kung Okay. tamban, tambakol, tulingan, pwedeng makapagpataas ng uric acid. Depende rin. Okay. Doc, ang mahilig ang mga Pinoy sa fried. Meron bang recommended na klase ng oil? Well, kung recommended ang hinahanap natin, sinasabi na huwag as much as possible, huwag mag-fried.
Yun, Huwag mag-fry. number one. That's Oo. number one. Huwag ka Oo. masyado Pero kung mag-fry. mag-fry, Pero ang lagi kong sinasabi kapag ganyan, no, meron kasi talaga tayong ang dami yung selections ng oils eh. Well, you can do coconut oil, you can do olive oil, you can do canola oil. I-cycle nyo. Kasi hindi lahat niyan, no, hindi lahat ng yan ay pare-pareho. Halimbawa, yung coconut oil mura, pwedeng magamit pa rin sa atin, pero pwedeng magpataas ng saturated fats at pwedeng makalala din, no, kapag sobrang gamit mo niyan tapos magluluto ka pa ng red meats, pwede talaga tumaas yung cholesterol. No? Okay. Yun, yung olive oil ay mayroong unsaturated fats kaya maaaring makatulong sa pagpapababa. Ganon din yung canola oil, pwede sila makatulong sa pagpapababa ng inyong cholesterol. So yun. So pero kung tutusin natin, lahat sila pare-pareho sila na oils, no? 1 gramo lang 'yan, no, can give you around 9 kilocalories already. So mataas yung kung ang ginagawa natin na magpapababa ng timbang. Oo. So, in general, kung kailangan ko mag-fry, Oo, Kung kailangan mag-fry, talaga. kung kailangan talaga, it's either canola or your coconut oil. Cycle nyo. Huwag parating iisa lang. may sunflower. Ano may yung sunflower. vegetable? It sounds healthy. Yes, ah. Oo nga eh. yes, Oo Ano ba yung nga. Anong Oo. vegetable Oo, yan? vegetable. Totoo din Mga naman. generic. Yes, Ano totoo yung din naman. vegetable Marami oil? kasing vegetables na ginagamit eh. Yung sunflower oils, pwede rin gamitin. Yung safflower oils, pwede rin. Meron ding avocado oil kung tawagin. So, pero pataas din kasi yung presyo eh. No? Kasi nga, ang daming ginagawa na proseso dito sa mga to. Kaya mataas din yung presyo. Kung inulit-ulit yung oil. Oh, yun Di ba? nga. Nagtitipid eh. Yes. Ulit Ulit. mamaya kahit itim na, Oo, ginagamit yun pa yung rin. hindi maganda. Kasi yun yung, kapag ka naging rancid na yung oil, pwede na siya maging cancerous in the long run. Ayan, tandaan nyo po yan kasi yung paborito kong fishball. Canola or olive oil. Grabe, mahal Pero na mahal fishball. eh. Oh. Oo nga Hindi, eh. dapat lang clear yung oil. Oo Wag nga. pa- Hindi yung medyo rerun. palitan naman. Oo. Napakasama nga nun. Correct. Oo. Well, Doc Dex, wala na po tayong oras pero wow, ang dami po naming natutunan sa inyo. Siguro last few words to start the year right. Still, diba? It's still January. Yes, Para sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Sa lahat ng ating mga kapamilya na nanonood, meron lamang po tayong ilang abiso po para sa inyo. Kung gusto po nating maging maayos ang buhay, makaiwas sa cancer, 5 lamang po. No? Una, kumain ng tama para buhay ay humaba. Pangalawa, gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw. Pangatlo, umiwas sa stress mga bes. Pang-apat, tanggalin ang mga bisyo, alak, sigarilyo, walang mabuting magagawa sa mga buhay ninyo. At panghuli, matulog na mahimbing at sana ngayong gabi may mga minamahal po kayong kapiling. Yun. Wow. Teka na, parang ganda nung sinabi niya. Oo nga. No? Very, pa-trademark mo na yan, Ay, Doc. oo. Sana, teka gusto ko yung mahuli. Huwag Ale. ma-stress, Sana best. ngayong gabi may May mga mga minamahal kayong kapiling. Tama. Thank God it's Friday. Oo naman, nga. i-claim nyo na yan, di ba? Maraming salamat sa ating lifestyle medicine specialist, also an influencer, di ba, sa social media, Yes. Dr. Dex Macalintal. Thank you. Thank you, Doc. Thank you. Anytime. Thank you.